Iginala ni Jasmine ang kanyang paningin sa loob ng hotel suite ng lalaki. Ngunit hindi siya umalis sa tabi ng pinto, para madali siyang makakatakbo kung sakaling nagkamali ang instinct niya sa pagbasa ng karakter nito. Nagpatiunang pumasok ang lalaki sa silid, at dumiretso sa banyo. Paglabas nito ay may bitbit na itong tuwalya. Lumapit ito sa kanya, nang akmang aabutin niya ang tuwalya ng hawak nito ay ipinatong nito iyon sa ulo niya, dahilan para matabunan ang mukha niya. May robe sa banyo. Hubarin mo ang damit mo para mapalabhan at mapatuyo natin, sabi nito. Hinawi niya ang tuwalya upang makita niya ito. Bahagya itong nakangiti habang nakamasid sa kanya. Masyadong mabait ang ekspresyon ng mukha nito, kaya nahihirapan siyang kumbensihin ang sarili na huwag magtiwala rito. Sige na, anito. Naglakad na siya papasok sa banyo. Natigil siya sa akmang pagsasara ng pinto nang magsalita ito. Anong gusto mong kainin? O-order ako ng pagkain, hindi kasi ako nagdi-dinner, sabi nito habang nakahawak sa auditibo. It's okay. Hindi pa ako gutom, aniya kahit ang totoo ay nagugutom na siya. Hindi siya nakakain ng maayos kanina dahil sa buwisit na kadate niya. That means you're hungry, baliwalang sabi nito, pagkatapos ay abala na ito sa pakikipag-usap sa telepono. Saglit na tiningnan niya ito bago niya isinara ang pinto ng banyo. Nawi-weirdohan siya rito. Napaka-natural umakto nito na parabang matagal na silang magkakilala. Kahit sinabi nitong nakokonsyensya ito kaya tinutulungan siya nito, parang wala naman siyang makitang guilt sa mukha nito. Umiiling na hinubad na niya ang kanyang damit. Dahil naroon na rin lang siya, nag-shower na siya. Pagkatapos ay isinuot niya ang isa sa mga robe na naroon, saka maayos na itinupi ang mga damit niya. Paglabas niya ng banyo, kasalukuyan ng inilalapag ng isang hotel staff ang mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Nang lumingon ang lalaki sa kanya, nakangiting lumapit ito sa kanya. Akin na ang mga damit mo para maipadala na natin sa kanya, anito, sabay turo sa hotel staff. Bago pa siya makapagsalita ay kinuha na nito ang kip-kip niyang mga damit, at iniabot ang mga iyon sa hotel staff at saka nagbilin. Nang makaalis ang staff ay nakangiting humarap sa kanya ang lalaki. Let's go, kumain na tayo. Nagpaakyat din ako ng wine, just in case na gusto mong uminom, anito. Why are you acting as if we know each other? Tanong niya rito. Natigilan ito, pagkatapos ay bahagyang tumawa. Ganito lang talaga ako, mag-isa akong namuhay sa ibang bansa, kaya nasanay na akong makipag-usap sa lahat ng tao, kahit sa hindi ko kakilala. Besides, hindi ka mukhang masamang tao, at komportable ako sa iyo. Nakangiting paliwanag nito, don't you feel the same way? Hindi siya nakasagot. Aminin man niya hindi, ganoon din ang nararamdaman niya rito. Wala siyang makapangtakot kahit silang dalawa lamang sa silid na iyon. Oo nga at bahagya siyang kinakabahan sa presensya nito, ngunit iyon ay dahil unang beses pa lang niyang nanatili sa isang hotel room na may kasamang lalaki. Kain na, alok uli nito. Dumulog na siya sa hapag. Nawala na ang mga pag-aalinlangan niya. Basta ba ikaw ang magbabayad? Nagugutom na nga ako. Tumawa ito, saka umupo sa tapat niya. Sabi na nga ba, gutom ka puna nito. Nagkibit-balikat siya. Hindi ako nakakain ng maayos kanina, dahil nabuwisit ako sa kadate ko, aniya. Galing ka ng date, nahimigan niya ng pagkamangha ang tono nito. Mukha bang hindi ka panipaniwala na may nagyayang makipag-date sa kanya sa mamahaling hotel na iyon? Nakakagulat ba na galing akong date? No, of course not, mabilis na sagot nito. Binuksan nito ang bote ng wine, pagkatapos ay sinalina nito ang 2 kopitang naroon. Naisip ko lang na kung galing ka talaga ng date, hindi ba dapat ay busog ka? Napabuga siya ng hangin. Sa pagitan ng pagkain ay ikinwento niya rito kung ano ang nangyari sa date niya. Hindi ba natural lang sa isang date na sabihin ng lalaki ang lahat ng magagandang katangian niya, para magustuhan siya ng babae? Pero hindi ibig sabihin noon ay nagyayabang siya, casual na komento nito. Kinuha niya ang isang kopita at sinaid ang laman yun. Oo, alam ko yun. Pero nasa paraan ng pagsasalita at stance ng lalaki, kung nagsasabi siya ng totoo o nagyayabang na. Sa kaso ng kadate ko kanina, nagyayabang siya. Besides, kaya ako nakikipag-date ay dahil gusto ko siyang makilala, at hindi para ma-impress sa kanya. Hindi naman ako nag-e-expect ng sobrang perpektong lalaki. Hindi nagsalita, sa halip ay tinitigan siya nito. Sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, hindi niya alam kung pinag-iisipan nito ang sinabi niya, o may dumi siya sa mukha. Pagkalipas ng ilang saglit ay ngumiti ito at bahagyang tumango. I agree, matipid na sabi nito at nagpatuloy na sa pagkain. Nagkibit-balikat na lamang siya. Inabala rin niya ang sarili sa pagkain. Dahil nasarapan siya sa wine, siya na ang kusang nagsalin yun sa baso niya. Hey, hindi yan tubig, saway nito sa kanya. Tiningnan niya ito, masarap hindi naman ito nakakalasing, kaya okay lang. Umiling ito, nakakalasing yan. Huwag kang maglasing, baka isipin mo na sinadya kitang lasingin.
Alam kong hindi. Sabi mo nga, you're not someone who forces yourself on a woman. Pinakatitigan siya nito. Paano pala kung nagsisinungaling ako? Nakangiting tanong nito na halatang nanunubok. Sinalubong niya ang mga mata nito. Huhulihin ng security ng hotel na ito. Kung hindi naman, gagawin ko ang lahat, maparusahan ka lang, kunwari ay seryosong sabi niya. Nagkatitigan sila, pagkatapos ay nagkatawanan. Hey, nakangiting tawag nito at inilahad ang kamay nito sa kanya. Tinapakain ko na ikaw, pero nakalimutan kong magpakilala sa'yo. I'm Amir. Oo nga pala, kanina pa siya nakikipag-usap dito, at nasa iisang silid lang sila, pero hindi pa niya alam ang pangalan nito. Jasmine, aniya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Sumikdo ang dibdib niya, nang maglapat ang mga kamay nila. Napatitig siya roon. Bahagyang magaspang ang palad nito, ngunit katakatakang masarap iyon sa kanyang pakiramdam. Bigla niyang naitanong sa isip kung ano ang trabaho nito, at ganoon ang kamay nito. Napatingin siya sa mukha nito nang bahagyang pisilin nito ang kamay niya. Nang makita niyang tinitingnan siya nito ng mataman habang nakangiti, automatikong binawi niya ang kamay niya rito. Anyway, sa tingin mo gaano katagal bago nila maibabalik ang mga damit ko? Paiwas na tanong niya rito. Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam. Itanong natin mamaya kapag ipinaligpit ang pinagkainan natin. Pagbalik ng hotel staff sa kwarto ay tinanong agad niya ito tungkol sa mga damit niya. Nadismaya siya sa isinagot nito. Kinabukasan pa raw makukuha ang mga damit niya. Pasalampak na umupo siya sa sofa. Buong magdamag akong ganito. Ang ganda-ganda talagang araw na ito, nafu-frustrate na sabi niya. Hindi kumibo si Amir. Sa halip ay binuksan nito ang isang suitcase na nasa gilid ng kama. Kapag kuwan ay inilapag nito ang isang t-shirt at shorts sa ibabaw ng kama. Ito na lang muna ang isuot mo. Mas okay ang mga ito kaysa sa robe. Wala kang choice kundi bukas umuwi. Tumawag ka na lang muna sa inyo, para hindi sila mag-alala. Gabi na at delikado na sa labas, sabi nito. Napabuga na lang siya ng hangin, dahil alam niyang wala naman siyang pagpipilian. Tumayo siya at lumapit sa kama upang kunin ang mga damit na ipinapahiram nito. Salamat, aniya, saka naglakad papunta sa banyo. Hindi ka ba muna tatawag sa inyo? Pahabol na tanong nito. Huminto siya at bahagyang lumingon dito. It's okay. I leave alone. Nakangiting sagot niya. Napatitig na lamang si Amir sa nakapinid na pinto ng banyo. Hindi niya alam kung bakit parang nagdulot sa kanya ng kakaibang damdamin ang nakita niyang kalungkutan sa mga mata ni Jasmine, lalo na sa huling sinabi nito. Hindi niya sinasadyang matalsikan ito ng tubig kanina, dahil sa sobrang pagmamadali niya. Nang bumaba siya ng sasakyan niya, wala siyang ibang intensyon kundi ang humingi ng paumanhin dito, pagkatapos ay magpaalam na dahil gusto na niyang magpahinga. Kararating lamang niya galing ng ibang bansa. Gayunman, kahit may jet lag pa siya ay nakipag-meeting pa rin siya sa magiging boss niya. Ngunit nagbago ang isip niya nang makita niya ang mukha ni Jasmine na mariing nakapikit na tila pinipigilan ang inis. Nang dumilat ito at masalubong niya ang mga mata nito, tuluyan nang nawala sa isip niya na nagmamadali siya. She had the most expressive eyes he had ever seen. Kumikislap sa mga iyon ang magkakahalong emosyon, a combination of irritation and sadness. Naitanong niya sa kanyang isip kung bakit ito malungkot. Hindi tuloy niya napigilan ang sarili na hawiin ang buhok nito, upang lalo niyang mapagmasdan ang mukha nito. Nang umatras ito at magsalita, tuluyan na nitong nakuha ang kanyang atensyon. Hindi ito kasing ganda ng ibang mga babaeng nakilala niya sa Amerika, subalit may kung ano sa mukha, kilos, at pananalita nito ang tila magnetong humihila sa mga mata niya upang pagmasdan ito. Bigla ay naisip niya na ayaw pa niyang matapos ng ganoon-ganoon lang ang pagkikita nila. Kahit alam niyang may posibilidad na tumanggi ito sa offer niya na patuloyin ito sa hotel room niya ay sumubok siya. Wala naman talaga itong dapat ipag-alala, dahil hindi siya gagawa ng kahit na anong magpapapangit sa impresyon nito sa kanya. Kumuha siya ng unan at kumot sa kama, pagkatapos ay inilatag niya ang mga iyon sa sofa. Doon na lang siya matutulog. Napalingon siya sa banyo nang lumabas si Jasmine roon. Napalunok siya at tila na matanda nang makita niya ito. Masyadong malaki ang mga damit niya rito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit tila humakab sa curve ng katawan nito ang damit niya. She looked sexy. Nang bumalang ito sa kanya ay kumurap siya at pilit na ngumiti. See, that's better than a robe. Aniya rito. Oo nga, pero nakakailang pa ring magsuot ng damit ng may damit, sabi nito. Bahagyang iniangat nito ang mga braso nito at saka tiningnan ang sarili, pagkatapos ay tiningnan siya nito. Ay, salamat. Inayos mo na pala ang tutulugan ko, anito habang lumalapit sa kanya. No, sa kama ka na matulog. Ako na lang dito, maagap na sabi niya. Bahagyang umangat ang isang kilay nito. Hindi mo na kailangang magpaka-gentleman. Nakikitulog na nga ako, aagawin ko pa ang kama mo. Okay na ako sa sofa, sabi nito, saka pasalampak na umupo sa sofa.
Hindi niya naiwasang mapasulyap sa dibdib nito na bahagyang gumalaw ng pasalampak itong umupo sa sofa. Dahil wala siyang naipahiram na panloob dito, malamang na wala itong suot na kahit ano sa ilalim ng damit niya. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin. Marahas na minura niya ang sarili sa isip. Shit, hindi ito ang oras para maging malisyoso. May wine pa pala. Uubusin ko na ito, ha? Dumukwang upang salinan ng wine ang baso nito. Sinasabi ko sa iyo, Jasmine, akala mo lang na walang tama iyan pero nakakalasing yan. Saway niya rito nang makita niyang sinaid na naman nito ang baso nito. Hindi ako madaling malasing, namumungay ang mga mata, at matamis ang ngiting sabi nito sa kanya. Muli ay napamura siya. He suddenly had the urge to grab her and kiss those lips. Inalis niya ang tingin dito at lumayo rito. Bahala ka nga. Sabi niya, sa kadirdiretsong pumasok sa banyo. Napaungol si Jasmine nang maalimpungatan siya. Kumilos siya dahil nakaramdam siya ng pananakit ng katawan. Naginat muna siya, bago dumilat. Saka lamang niya naalala na sa sofa siya nakahiga. Bumangon siya at nagpalingalinga. Tanging dim light lamang ang ilaw sa loob ng silid, ngunit sapat na iyon upang makita niya ang paligid. Biglang bumalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari ng nagdaang gabi. Nang maalala niya si Amir ay agad na napalingon siya sa malaking kama. May nakita siyang bulto roon. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya ng nagdaang gabi. Naalala niyang hinintay niya itong lumabas ng banyo, pero dahil bumibigat na ang mga talukap ng mga mata niya ay humiga na siya sa sofa. Nakatulog na siguro siya bago pa man ito lumabas ng banyo. Pupungas-pungas na tumayo siya. Kinuha niya ang cellphone sa bag niya, upang tingnan ang oras. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang 6:00 na ng umaga. Biglang may kumatok sa pinto. Marahang binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang bellboy na may bitbit na paper bag. Ngumiti ito sa kanya. Good morning, ma'am. Eto na po yung mga damit nyo. Inabot niya iyon, at nakangiting nagpasalamat dito. Pagkasara niya ng pinto ay lumingon siya sa kama. Natutulog pa rin si Amir. Tahimik na pumasok siya sa banyo, upang magbihis at magayos. Tapos na siyang magayos ngunit hindi pa rin ito nagigising. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama upang gisingin ito. Ngunit nang makita niya ang payapang mukha nito habang natutulog ay parang ayaw na niya itong gisingin. Kung gwapo ang mukha nito kapag gising ito, kay amo naman yun kapag natutulog ito. He looked so boyishly handsome that she knew it would be a waste to wake him up. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakakilala siya ng ganoong lalaki. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang pinagmasdan ito. Nang bahagya itong kumilos ay napakurap siya. Saka lamang siya bumalik sa katinoan. Tuluyan na siyang lumapit dito. Amir, tawag niya rito, habang bahagyang niyuyugyug ang balikat nito. Umungol lang ito. Amir, muling tawag niya rito. Lalo siyang lumapit dito. Muntik na siyang mapatili nang bigla siyang yakapin nito. Napahiga siya sa dibdib nito habang ang mukha niya ay napasubsob sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata niya nang lumapat ang mga labi niya sa mga labi nito. Nagrigadan ang puso niya. Pakiramdam niya ay tila nagliparan ang mga butterflies sa sikmura niya. Umungol ito at tila may sinasabi, ngunit hindi niya maintindihan iyon. Bago pa siya makalayo rito, ay humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Gumalaw ang mga labi nitong nakalapat pa rin sa mga labi niya. Tila nabatubulani siya sa init na biglang lumukob sa ugat niya, dahil sa sensasyong dulot ng mga labi nito. Muntik na siyang mawala sa katinoan, ngunit bigla itong huminto. Lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya, hanggang sa tuluyang bumagsak ang mga braso nito sa kama at mag-iba ito ng posisyon. Napatayo siya, tulalang napatitig siya rito na mukhang malalim pa rin ang tulog. Nang ma-realize niya na baka nananaginip ito ay natutap niya ang kanyang bibig. Ninakawan siya nito ng halik habang natutulog ito. I don't believe it. Hinalikan ako ng lalaking tulog, at hindi ko kilala, maliban sa pangalan niya. Sa labis na inis ay sasampalin sana niya ito para magising, ngunit napigilan agad niya ang sarili. Ano ang sasabihin niya kapag nagising ito sa sampal niya? Na hinalikan siya nito. Paano kung hindi ito maniwala? Nakakahiya. Kailangan na niyang umalis bago pa ito magising. Mabilis na kinuha niya ang kanyang bag, at binuksan ang pinto. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan niya ito, bago siya tuluyang lumabas ng silid. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.